Mensahe ko po sa mga kapatiran ko at kaibigan ko kay Kristo. Higit sa lahat sa mga SBW at nais na mag-SBW po. Alam niyo po, hindi po mahirap ang paglilingkod sa ating Panginoon. But kung isa sa buhay po natin ang biyaya at salita ng ating Panginoon, wala pong mahirap sa ating Panginoong Jesucristo. Magpatuloy lamang po tayo. Sa habang tayo nabubuhay, nandyan lamang po yung pagsubok. Pero yung pagsubok po, eto po yung tuntungan upang mag-level up po yung ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo mga kapatid at kaibigan ko kay Kristo. Ako po si Brother Jun Lumba and tubo po ng Pampanga. And doon po talaga ang doon po ako lumaki sa Pampanga. So sa pagkabata ko po na iba po yung sitwasyon kasi lumaki po ako doon sa mga taong iba ang buhay nila taliwas sa nais ng ating Panginoon. So, po ako ng maaga sa bisyo dahil po sa kapaligiran. Amen. So, ako po ay naging user, naging poser, naging addict, at naging isang magnanakaw at isa sa sakit ng ulo sa aming lugar. And sa paglaki ko po, marami po akong na-attend ng mga gawain. Unang-una pong na-attend ko, Jesus is Lord. At hindi po ako nagtagal doon kasi hindi ko po naramdaman yung presensya ng ating Panginoon. And within 1 year, bumalik na naman po ako sa ganung buhay. Sa drugs, gulo, inom, at kung ano-ano pang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So madalit salita po, ako po ay nakaalis at nakarating dito sa bansang Kuwait. Isa lamang po ang naisin ko nung ako ay nakarating dito sa bansang Kuwait, mga kapatid at kaibigan kay Kristo. Yung pong yumaman, yung maghahangad ng magandang buhay. Kasi ang buhay po namin sa Pilipinas talaga pong masasabi kong isa kaming isang kahit isang tuka. Ang buhay po namin napakahirap. Tatay ko lamang po nagtatrabaho at 7 po kami magkakapatid. So pinangarap ko po na maiyahon ang buhay namin kaya nag-apply po ako papunta dito sa Kuwait. Pero iba po ang nangyari, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, kasi nung pagdating ko dito sa bansang Kuwait, ganun pa rin po. Kung ano po yung iniwan ko sa bansang Pilipinas, gayon din po yung dinatdang ko dito. Dumating ako dito sa bansang Kuwait is December 14, 1991. And ang edad ko po ay 25 years old. That time na nakarating po ako dito sa Kuwait. Malungkot pero tiniis ko. But yung buhay ko po dito hindi rin po naging maganda. Kung ano po yung iniwan ko sa bansang Pilipinas, gayon din po yung dinatnan ko dito. Alak, sugal, drugs. So, yun po yung naging trabaho ko dito. Hanggang nakilala ko po yung aking may bahay na si Sister Nedy po dito sa bansang Kuwait. So kami po ay nagsama ng 2 taon na wala pong pasbas sa simbahan. And napakagulo po ng buhay po namin. Dahil po siguro, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, na wala po yung ang ating Panginoon sa aming buhay at sa aming pagsasama. So one day po, nagiinuman po kami ng aking mga barkada. And binigyan po ako ng panyo ng aming naging ninang sa kasal. So yung pong panyong yun, sabi niya, gagamitin ko po at babasahin. Pero hindi ko po ginamit
at hindi ko po binasa yung panyo. Imbis na basahin at gamitin ko po yung panyo ni Yahweh El Shaddai, yung salita ng Diyos, ginawa po naming basahan, pangkuskus sa doon sa lamesa ng aming pinag-iinuman. So, yun po yung nangyari. And one day po, ang sabi ng aking may bahay, sabi niya na kapag ka hindi ka tumigil, ako na mismo ang magpapahuli sa'yo. Kasi po, ganun din po ang ginagawa ko kung ano po yung iniwan ko sa Pilipinas. Gayon din po ang ginawa ko dito sa bansang Kuwait. And na-addict din po ako dito. Hindi na po ako makatayo, hindi na po ako nakakapagtrabaho kapag hindi po ako nakakagamit. So one day po, ang sabi ng may akay po sa aking may bahay, yung sister wife ko po na Sister Neddy na umatin sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Yung pong naging ninang namin. So every Friday po umaattend po siya. Kami po every Thursday ng gabi, yung pong session namin, yung inuman, nandun po. Magdamagan po yun. And one day po, niyaya po ako ng aking may bahay. Sabi ko, ano yung El Shaddai na yan? Sabi ko pong ganon. Ang walang makakapagbigay sa akin ng sigla, ng saya, kundi yung aking ginagawa na taliwa sa buhay ng nais ng ating Panginoon sa ating buhay. Sa madalit salita po, matagal na po umaattend ng aking may bahay. And one day po na pagkatapos po namin ng inuman magdamag, umalis po yung may bahay ko. And may ang hover pa po ako that time. Nung sabi ko po, susundan ko po yung asawa ko kung saan pumupunta. Kasi alam ko po sa simbahan po siya pumupunta, pero hindi ko po alam kung anong ginagawa nila sa simbahan. So, sa madalit salita po, pumunta po ako ng simbahan, naka-jogging pants, naka-chinelas, naka-t-shirt. Tinignan ko po kung anong ginagawa nila. So, pagdating ko po sa simbahan, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, yung pong mga membership, hindi ko po sila kilala. And niyaya po ako sa loob na sabi nila, "Brother, ba't ayaw mong pumasok? Halika, pasok ka." Ako naman po yung naging sunod-sunuran. And hindi ko po alam na kung ano pong nangyari sa akin. Naging sunod-sunuran lang po ako hanggang umupo po ako sa gawain doon sa looban po ng hall ng simbahan dito sa bansang Kuwait. So, nung pagpasok ko po, nag-umpisa na po yung gawain. At ang sabi po ng MC, na kung sino yung bagong dalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai ay tumayo. Alam niyo po mga kapatid at kaibigan ni Kristo, yung pong pagtayo ko, sabay po ng pagpatak ng luha ko, pati ang sipon ko. Talagang hindi ko po maintindihan. And naiiyak ako kasi naalala ko po yung nangyari sa akin yung time na yun. Hindi ko po malaman talaga pong nung pagtayo ko po, sabay po ng patak ng luha ko. So yun na po, doon na po nag-umpisa mga kapatid at kaibigan ko. Yung pag-attend ko po sa gawain ni Yahweh El Shaddai. So madami po, every Friday po umattend na po ako. And muli pong nanumbalik yung sigla ng buhay ko. Kasi yung buhay ko noon napakagulo po. Talagang yung isipan ko napakagulo. Hindi ako marunong magdesisyon. Ang gulo-gulo po ng desisyon, mga desisyon ko sa buhay ko. So magmula po nung umattend po ako na yung gawain ni Yahweh El Shaddai, binago po ng Panginoon yung buhay ko. Doon ko po naranasan yung sinasabing pag-ibig ng Diyos. Doon ko naranasan yung sinasabing biyaya ng ating Panginoon. Doon ko po naranasan yung sinasabing pangako ng ating Panginoon, yung buhay na ganap at kasaya. Pero hindi po doon maging maayos yung buhay pananampalataya ko po. Kasi meron po akong nakasama sa trabaho na muling niyaya ako doon sa buhay ko na iniwan ko sa Pilipinas at iniwan ko sa dating buhay ko. Talaga pong umaattend po ako pero
umaattend po ako, ang lakas po ng tama ko. Talagang bumalik po ako dun sa sa dating ginagawa ko. So naging po parang naging panakibutas ko lang po yung gawain. Hindi po ako naging matinong lingkod ng ating Panginoon. Sa kabila po ng biyaya, sa kabila ng pagpapala ng ating Panginoon, nandun pa rin po, tinalikdan ko rin po ang ating Panginoong Jesucristo. So, muli, nangusap po ang banal na Espiritu sa akin. At dumating sa buhay ko na isang gabi, habang natutulog po yung pamilya ko, tinignan ko po yung mga anak ko. Sabi ko, Lord, ayoko na. Sabi ko kung gano'n. Naiiyak po ako. Kasi ito po talaga yung dinanas ko. Sinabi ko po sa Panginoon, Lord, ayoko na po. Gusto ko na pong magbago. Gusto ko na pong iwanan yung buhay na ayaw mong mangyari sa buhay ko. So kinausap ko po ang Panginoon. Puso sa puso po, kinausap ko po yung Panginoon. Sabi ko po, Lord, tulungan mo po ako at ako po yung maglilingkod sa inyo, Panginoong Jesucristo. So tinulungan po ako ng ating Panginoon at tinulungan niya po akong makaiwas dun sa pagkalulong ko po sa bisyo muli. And iniwas po ako ng ating Panginoon doon sa aking barkada na yon, na which is na ginawa po ng Panginoon at nangyari po doon sa barkada kong yun na kapatid at kaibigan kay Kristo. Siya po ay nahuli dito sa bansang Kuwait. Nung nahuli po siya, nakulong ng 2 taon and then pinadeport po. Then sabi ko, ito yung isang sign na binigay sa akin ng Panginoon para muling manumbalik doon sa buhay na nais niya mangyari sa akin. So yun po, doon po nagtuloy-tuloy na po yung aking paglilingkod sa ating Panginoon hanggang po naging SBW po ako, hanggang niyaya po ako sa pagpipreach na which is na hindi ko po inisip na tumayo sa napakaraming tao upang maghayag ng salita ng Diyos. Kasi noon pa man po, may pangitain na pong pinapakita sa akin ng Panginoon na ako ay sumisigaw sa napakaraming tao sa plaza, na sumisigaw po ako na hindi ko po alam kung ano yung sinisigaw ko sa mga tao at nagpapalakpakan po yung mga tao. Isang pangitain po ng ating Panginoon yung pinakita po sa akin na ito po pala yung magiging buhay ko na isang tagapagpahayag ng salita ng Diyos. So naging tuloy-tuloy na po yung buhay pananampalataya ko. Talagang inayos po ng Panginoon ang buhay ko. Isa-isa tinanggal po yung bisyo ko. Pinalakas ako kung saan ako mahina. And sa kabila po ng lahat na tulong ng Panginoon, bumagsak pa rin po ang aking paglilingkod sa ating Panginoon. At sa aking pagbagsak po, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, hindi na po sa bisyo ang aking pagbagsak. Yung pagbagsak ko po, kundi sa babae po. At ako na naman po ay muling na backslide, mga kapatid at kaibigan kay Kristo. Pero hindi po ako nawawala sa gawain ni Yahweh Shaddai. Pero namuhay po ako muli sa buhay na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon. And ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Muli, linayo na naman po ako ng ating Panginoon sa buhay na yon. Nang sabi ng Panginoon, dapat dito ka sa akin maglingkod at hindi gumawa ng mga ganyang bagay. So yun po, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, muli iniwas na naman po ako ng ating Panginoon dun sa pangangalo niya, which is na talagang yun ang muntik na naming muntik na kami naghiwalay po ng aking may bahay na Sister Negi. So ang sabi ko po sa Panginoon, nangako na naman po ako, mga kapatid at kaibigan kay Kristo, na ang sabi ko po sa Panginoon, Lord, this time po, nanawa itong kainahan kong ito, kung paano mo ako pinalakas doon sa mga bisyo ko noon, at kung paano mo ako iniwas sa bisyo ko noon, nawa po, tulungan mo po ako muli na bumangon
at makapaglingkod sa iyo. Lagi ko pong dinadalangin sa ating Panginoon, kada matulog po ako at kada paggising. Ang sabi ko po, isa lang po ang sinasabi ko sa Panginoon na palakasin niya po ako kung saan po ako mahina. Mga kapatid at kaibigan ng Kristo, hindi po ako binigo ng ating Panginoon. Ang sabi ko po sa sarili ko, kahit na ako'y mamatay ngayon, kahit ako'y kunin ng ating Panginoon ngayon, hindi ako natatakot. Kaya po lagi ko po sinasabi sa aking pagpipreach na laging panabikan ang pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Yun po ang lagi ko sinasabi sa kanila na every hour, every minute, every day, araw-araw panabikan ang pagbabalik ng ating Panginoon para po malayo po tayo doon sa umang nakalaban upang tayo ay magkasala. Kaya nga po, kahit ngayon po, mga kapatid at kaibigan ng Kristo, na hindi po ako takot mamatay kasi alam ko po, pag ako ay kinuha ng Diyos, ako ay pupunta doon sa kanyang tahanan na walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, na aksidente po ako dito sa pagdodrive. Yung pong sasakyan ko, 200 meters po, nagpaikot-ikot po yan. Habang umiikot po ako, nakikita ko po yung pamilya ko. Parang nanonood ako ng pelikula. Nung paghinto po ng sasakyan, akala po ng mga nakakita sa akin, ako'y patay na. Pero kasi po totally right po yung sasakyan na gamit ko. And nung pangkunin ako sa kotse, ang sabi nung Arabong kumuha sa akin sa kotse, lumakad ka nga. Ako po ay lumakad at tumakbo pa. Ang sabi nila po sa salita sa Arabic, praise the Lord. Bakit wala kang gasgas, wala kang pilay, wala kang, sabi ko, kasi kasama ko ang Diyos. Amen. So last 2 years po, na-opera po ako open heart po sa puso. Alam niyo po, marami po ang mga taong pagka sinabi mo sa puso ang sakit, talagang kakabahan na po. Pero ako, pinaubaya ko po sa ating Panginoon. Isa lang po ang sinabi ko sa ating Panginoon, Lord, kung kukunin mo po ako, gusto ko yung ayoko na maghirap pa. Pero kung ayaw mo pang kunin ako at gamitin mo pa ako dito sa mundong ito, gusto ko bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. So yun po ang ginawa po ng ating Panginoon. Muli ako po'y na-opera. Wala pong takot na kahit anong kaba o takot na naramdaman ko sa aking pag-opera sa aking puso. Alam niyo po na paggising ko po, ang sabi ko, salamat Panginoon dahil sinamahan mo ako sa buhay kong ito. Gusto ko lamang pong i-share sa inyo mga kapatid at kaibigan ng Kristo kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Dati po, lumaki po ako na nagkaisip na ang akala ko walang Diyos. Kasi lagi ko po sinasabi po ito sa buhay ko noon. Na sinasabi ko po lagi sa nanay ko, sa tatay ko at sa lola ko, na sinasabi ko kung mayroong Diyos, sabi ko po, bakit merong mahirap at merong mayaman? Sabi ko po. At sinasabi ko po, kung merong Diyos, bakit tayo ay mahirap? Kasi po talaga po yung buhay namin, napakahirap. Lagi po sinasabi ng lola ko, sabi niya, anak, kung may hirap, may ginhawa. Ang sabi ko po sa lola ko, hindi po totoo yan la. Kasi yung kapitbahay natin na buhay ng mahirap hanggang sa kanyang pagkamatay, mahirap pa rin at lalong naging mahirap. Yun po yung aking pananaw sa aking buhay. Ang sabi ko po, walang Diyos. Yun po, yung pananaw ko. Pero mali po pala ako mga kapatid at kaibigan ng Kristo. Kasi nung pong tinanggap ko ang ating Panginoon, nung pong ibinigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, nung talagang lubusan kong ibinigay yung lakas at buhay ko sa ating Panginoon, doon ipinakita
sa atin ng Panginoon at siya pala ay totoo. Siya pala ay totoo ay yung mga pangako niya. Bakit po naisabi ko po na ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay laging nandyan. Alam niyo po sa buhay po namin dito sa Bansang Kuwait, hindi po siya madali. Marami pong ups and down na naranasan po namin. Pero magmula po nang kami nakadalo sa gawain ni Yahweh El Shaddai, kami po ay pinagpala. Totoo po yung sabi ng ating Panginoon sa John chapter 10:10b. Ang sabi po, kaya po siya naparito upang ang sinumang pumalig at manampalataya sa kanya magkakaroon ng buhay na ganap at buhay na kasasya. At ito po ay ito po ay pinadanas sa amin ng ating Panginoon. Sa kabila po ng aking mga kasalanan, sa kabila po ng aking pagkukulang sa ating Panginoon, of course, yung kasalanan mayroon pang kalakip na kaparusahan yan. Amen. Subalit, kahit po kami ay nagdaras ng hirap, hindi po kami sumuko. Hindi po kami sumuko mag-asawa. Kasi po, alam po namin na ang Diyos ay laging kasama namin. Amen. Nawalan po ako ng trabaho, mga kapatid at kaibigan ng Kristo. At ako ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Within 1 year po, nanungupahan po kami ng bahay. May anak po kami nag-aaral at may anak po kami naggagatas. Wala po akong trabaho, which is na ang kasawa ko lamang po ang may trabaho. Alam niyo po, bukas po ng pinto namin, paggising namin ng umaga, pagbukas po ng pinto namin, nandyan na po yung gatas, nandyan na po yung bigas sa may pinto namin, nandyan na po yung mantika, kumpleto na po, pangsahog, nandyan po lahat. Talagang pinatunayan po ng ating Panginoon sa amin, buhay, na talagang yung pangako ng Panginoon na kapag tayo po ay sumuko sa Kanya, hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man, mga kapatid at kaibigan ng Kristo. Mga kapatid, isa pa pong patotoo, ako po ay hindi natapos sa pag-aaral. Amen. Ako po ay high school graduate lang at muntik pang hindi nag-graduate, mga kapatid at kaibigan ng Kristo. Dahil nga po sa kalokohan, dahil nga po sa bisyo, sabi ng aking teacher na kapag ikaw ay nag-graduate, ihilayin kita sa stage. So ako po ay nakapunta dito sa Kuwait. Isa lamang po ang pangarap ko habang naglalakad po kami at nakasakay ng sasakyan. Ang sabi ko, mapalad ako, Lord, dahil hindi ako katulad ng mga nagtatrabaho sa kalsada, iniiwan ng init at lamig. Ang pangarap ko lamang po magkaroon ng isang mesa, magkaroon ng isang computer na gagamitin. Amen? Alam niyo po, sa biyaya at habag po ng ating Panginoon, kahit hindi po ako natapos, pero binagyan po ako ng napakagandang posisyon. From merchandiser to salesman to supervisor, supervisor to manager. Ngayon po, alam niyo po, ako po ay isang manager po sa isang kumpanya na which is na wala po kang kaalam-alam sa posisyon na ito. Pero alam ko po kung sino ang nagbigay, ang Diyos na aking pinupuri, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang may bibigay ko pong message sa sarili ko, sabi ko po lagi po sinasabi ito sa mga nakikinig at kapag ako'y nagpipreach, ang buhay po natin ay parang pelikula. Amen. Tayo ang bida, yung director, yung ating Panginoon, and ang writer ang banal na Espiritu. So sa buhay po natin, sino po yung mga audience, yung pong mga nakakakita sa ating kapaligiran. Amen. Kaya nga po ang sabi ko, kung ang buhay ko, ang pelikula ko, kung bibigyan ko po ito ng title, ang aking pelikula, From Loser to Winner. Amen. So ito po yung pelikula ko, na galing sa loser, pero naging winner because of our Yahweh El Shaddai in the name of our Lord Jesus Christ. So ito po ang aking mensahe sa inyo, mga kapatid at kaibigan ng Kristo. Hindi ko po kayo iniikayat. Subukan nyo lamang po na umaten sa gawain ng ating Panginoon. Subukan nyo lamang po na hanapin ang ating Panginoon. At kagaya po ng ginawa ng Diyos sa buhay ko, na dating wala, dating mahirap,
dating walang alam, dating sinasabing walang kwentang tao, pero ako ay tinayo at binangon ng ating Panginoon. Ako po ay binigyan ng magandang buhay at pinalasap ng ating Panginoon yung pangako niyang buhay na ganap at kasiya-siya. Kaya naman po, akin pong kinukuha ang pagkakataon na to, amen, na ang gawain po ng Yahweh El Shaddai Kuwait chapter dito po sa bansang Kuwait ay magkakaroon po at magdadaos po ng 33 years anniversary dito po sa bansang Kuwait at dito po sa simbahan po dito sa city. Kayo po mga makakapakinig ng video na to, amin po kayong iniimbitahan na dumalo po sa gawain ni Yahweh El Shaddai sa June 26 from 10 to 3 o'clock po ang gawain po dito sa bansang Kuwait. Hindi ko po kayo pinipilit, subukan nyo lang na umattend sa gawain ng ating Panginoon upang makilala ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo.